Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, ano ang solution sa stress na breeder? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin kung ano daw ba ang solusyon sa stress na breeder. Alam nyo mga kaibon, meron mga pagkakataon kung bakit po nai-stress yung mga breeder natin. Una, baka po nabubulabog kakasilip natin. Kapag po nabubulabog sila sa kakasilip natin, ang solution, limitahan natin yung pagsilip. Pangalawa, baka sa area na pinaglalagyan natin, baka dyan sila nai-stress, baka po palaging dinadaanan. Kapag po ganyan, mas maganda, ilipat po natin ng pwesto yung alaga natin, yung hindi po sila nadadaanan palagi. Pangatlo, baka po merong aso na nakatali dyan malapit sa kanila. Alam nyo mga kaibon na takot ang alaga natin sa kahul ng aso. Dyan po yan nai-stress. Kung meron, ang dapat nating gawin, tanggalin yung nakataling aso sa malapit sa kanila. Para kung sakaling kakahol, medyo malayo na po. Hindi na magugulat ang breeder natin. Pang-apat mga kaibon, na posibleng rason kung bakit nai-stress yung alaga natin. Ito po na ingay. Baka maingay po sa lugar, baka po naiingayan yung alaga natin. Alam nyo naman na kapag mailap ang alaga natin, mabilis magulat. Konting ingay lang, lilipad na, may stress po yan. So mas maganda mailagay natin sa hindi talaga maingay na lugar. So marami po ang rason kung bakit po nai-stress ang mga alaga natin. Una, alalahanin nyo na lang kung ano ba ang nakaka-stress sa mga alaga nating ibon para po malaman nyo rin kung ano ang pinakang number 1 na gagawin natin na solution. Ngayon, ganitong paraan po ang gawin po ninyo para mawala kahit papano yung stress ng alaga natin. Mas maganda kung mailagay mo sa hindi maingay na lugar at tahimik. Ang gawin nyo po, kapag po magpapakain kayo, dahan-dahan lang, pinong galawan. Yung hindi po magugulat yung alaga natin. Kasi po kapag nagulat yan, talagang tuloy-tuloy po ang pagka-stress niyan. Kaya dapat kung magbibigay tayo ng pagkain, dahan-dahan lang para hindi po sila magulat, hindi po lumipad yung alaga natin. Tapos magbigay po kayo agad ng dextrose powder sa mga alaga po ninyo. Ang dextrose powder kasi isa po yan sa mga tumutulong para mahimasmasan sa pagka-stress ang mga alaga nating ibon. Napakahirap po kung meron tayong alagang ibon na nai-stress. Lalo kung merong inakay, lalo kung merong itlog. May mga pagkakataon kasi kapag sobrang stress ng alaga natin, halimbawa sa itlog, minsan binabasag yan. Minsan naman binabaon. Sa mga inakay, ganun din. Binabaon niya po yan kapag merong inakay, lalo kung maliliit pa. Binabaon po yan sa ilalim ng nesting material kapag sobrang stress ang breeder natin. Makikita po ninyo ang behavior ng isang stress na ibon, talagang sobrang ilap. Maliban sa sobrang ilap, magugulatin, and then maliban dyan kapag di na kinaya yung stress, yan na po, nagbubunot na po yan ng balahibo. Nagbubunot na po yan ng balahibo sa dibdib. Kaya medyo delikado kapag stress po ang mga alaga natin. So yan lang po ang magiging payo ko. Alalahanin nyo lang kung anong naka-stress sa kanila. And then para magkaroon ng konting bawas sa stress, huwag nating gugulatin. Dahan-dahan lang pag nagbibigay ng pakain, painom. Tapos magbigay kayo ng dextrose powder. So mas maganda umaga hapon na ang ibigay po ninyo dextrose powder para mahimasmasan. Gawin nyo 5 days
na tuloy-tuloy. Tapos huwag nyo na pong gugulatin para po manumbalik, para hindi gawin yung magbaon ng itlog, inakay, magbunot ng balahibo. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawa, sir, question, ano kaya ang reason kung bakit laging 3 eggs lang ang laging 3 egg nung isang breeder ko? 3 clots na sila, laging 3 eggs lang sila, di man lang maka-4 or 5. Nasa kondisyon naman nasa size kaya ng ibon yon, kaya 3 lang kaya niyang i-produce na eggs. Thanks and God bless. So ang problema ni sir, yung breeder niya daw laging 3 itlog. So siguro ko kasama yan sa makukonsider ko yung size. Kahit na yung breeder natin is proven na ng itlog ng 2 beses, kung halimbawa slim, talagang maliit yung breeder, posible po yan na rason. Pero sa experience ko naman, meron tayong mga breeder din na hindi naman big size, pero nangingitlog naman ng 4 hanggang 5. Ang experience ko sa mga ganitong senaryo na 3 palagi, yung mga ibon na talagang sobrang matured na. Kapag kasi sobrang matured na yung mga alaga natin, dati for example, nung bata-bata pa yan, nakaka-produce ng 5. So nagkakaedad, pakonti ng pakonti po ang magiging itlog niyan. Hanggang sa mag-mature yan, padalawa, hanggang sa mag-mature pa yan, maging 1. Kapag hindi na po pwedeng gamiting breeder yan, mapapansin ninyo, sobrang liit na po ng itlog. At i-monitor nyo po kada clutch na yung itlog nila kung laging 3. Kapag po dati may mga laman, and then yun ang naging senaryo, wala ng laman, at pakonti ng pakonti yung itlog at paliit na ng paliit, isa na pong senaryo yan sa, kumbaga, sa tao, parang menopause na yung alaga natin. Pero kung bata pa naman yan, siguro ko baka po makukonsider ko na yung size, baka yan lang po ang kaya niyang i-produce talaga kung ang size is maliit. Pero kung malaki naman yan, tapos halimbawa 3 lang ang nilalabas, baka po matured na. So kung halimbawa naman na hindi pa naman siya matured, baka yan lang po talaga ang kaya niyang i-produce. Baka kung hindi pa naman matured, medyo bata pa at medyo malaki naman, baka po yan lang ang kaya niyang i-produce. Una, i-consider natin yung size, baka yan lang din ang kaya. Pangalawa, baka matured na, lalo kung nabili mo lang, baka matured na, so masyado nang matanda, pakonti na ng pakonti yung itlog, lalo kung lagi nang infertile at medyo maliit na yung itlog. So halimbawa naman wala dyan, medyo bata pa naman at medyo maganda naman ang katawan, medyo malaki, baka yan lang ang kaya niyang i-produce. So yan po yung pangalawang tanong sa atin. Pangatlo, Sir God PM, ask ko lang kung paano mapuksa ang langgam sa nest box na hindi mapaano yung inakay. So patungkol dito sa nest box na mga nilalanggam, baka po kasi nagbibigay kayo ng egg food, yung mga dry na egg food. Kapag nagbibigay kayo ng dry na egg food sa mga inakay ninyo, lalanggamin talaga ang loob niyan. Baka po yung inakay niya malanggam din, dahil diyan magmumula diyan pupunta ang langgam. Kasi pag nagsubo ang breeder natin, meron yan mga tapo na pagkain. Kung meron kang binibigay na dry na egg food, yan ang pinupuntahan dyan ng langgam sa loob ng nest box. Or baka kung anong medyo merong lasang pagkain ang naibibigay nyo po dyan sa mga breeder po ninyo. Kaya po iwasan nyo po ang pagbigay ng egg food, dahil yan po ang pinupuntahan ng langgam at yan ang pumapatay sa mga inakay. Kasi po ang egg food po may lasa po yan, kaya pupuntahan po talaga yan ng langgam at may amoy po yan. Kaya sa mga nagbibigay, kung ang lugar po ninyo ay merong mga langgam sa palibot, huwag na po kayong magbigay, dahil yan lang po ang ipapahamak ng inakay po.
Okay na po yung mga seeds na mataas po ang protein, sabayan nyo ng chick booster, gulay, okay na po yan. Lalaki na po ang inakay niyan basta magaling sumubo po ang breeder. So kung gusto po ninyong tanggalin or puksain yung mga langgam, kung marami yan dyan sa ibunan po ninyo, mag-spray po kayo ng tawag po nito, wash out. Yan po ang number 1 na pamatay sa mga langgam, yung wash out po. Kahit po yung mga insekto dyan sa loob ng nest box, patay po yan sa wash out. Ang pag-spray po niyan sa palibot lang, sa gilid. Sa gilid lang po tayo mag-spray. Sprayhan natin yung palibot para po mapatay po yung langgam. And then ito, konting idea lang sa mga magi-spray ng wash out sa loob ng nest box, lalo kung merong mga inakay or merong itlog yung breeder po ninyo. Ganito po ang dapat ninyong tandaan. Kapag po mag-spray kayo ng wash out sa loob ng nest box, sprayhan nyo rin po yung breeder po ninyo ng konti lang. Konti lang, isang pitik lang po. Kung tansyado ninyo na pag-spray ninyo umabot doon sa breeder po ninyo, okay na po yan. Ang purpose ko po niyan, para po kapag pumasok sa loob ng nest box yung breeder po ninyo, hindi po siya manibago sa amoy. Pareho po sila ng amoy, yung loob at yung amoy ng katawan ng breeder po ninyo. Kasi may mga breeder na masailan. Kapag nanibago ang amoy sa loob ng nest box, hindi yan papasok dahil akala niyan hindi kanya, dahil nagbago, iba na yung amoy. Kaya po make sure kapag nag-spray kayo doon sa loob ng nest box, sprayhan nyo rin yung breeder ninyo ng konting-konti lang. Yung kusang dumampi lang sa kanya yung pang-spray ninyong tubig, okay na yan, para yung amoy hindi magkaiba, pareho sila. So yan po yung tanong sa atin ng kaibo natin. Ito yung panghuli na katanungan. Idol, pasagot please. Ano po kaya ang dahilan nakabili ako ng parisan na post RF po, pero ngayon nagbreed na sila, dalawang inakay, naglabas sila ng isang pulaang mata. Idol, pasagot po please, next vlog may vlog. Salamat idol. Normal lang ganito sa mga post RF kasi kadalasan po ng post RF ganitong ID niyan. Post RF, post pale. Ang kapares niyan, post pale, post RF. So mga ganyan, mga IDhan. So ganyan mga IDhan kasi yung RF kasi mahirap yan na palabasin kahit na visual na ang kapares. Kaya nung nauso yung RF, ganito ang mga ginawa ng breeder. Isa lang dyan ang merong kargang RF, pero ginagawang dalawa. Pero pareho yan may dugong pale kasi noon may presyo ang pale. Sakali man na hindi maglabas ng RF, baka makapagpaswerte ka ng palabas na pale. Doon pa lang sa presyo ng pale noon, bawi ka na, okay na kasi medyo mahal pa ang pale noon. Kaya ganyan po ang mga kargahan noon. Palaging sinasabi post RF, post pale, and then ang kapares post pale, post RF. Pero sa totoo lang, may kargang RF dyan, yung isa lang. Kasi dominant naman po ang RF, kahit isa lang sa parisan maglalabas, pero ang binayaran mo pang dalawa. So yan ang mga diskarte noon ng mga kaibo natin. Kapag sinuwerte ka, maglabas ng pale, RF na pale, so swerte dahil naglabas ng pale follow na red factor. So normal po yan dahil kadalasan naman po ganyan po ang kinakarga dyan. Naglalabas talaga yan ng pale follow dahil ang karga ng parent dyan baka po post RF, post pale, tapos ang kapares post pale, post RF. Kaya naglalabas po talaga yan ng kulay pula ang mata. Normal na po yan dahil yan na po talaga ang kargahan ng mga nagbebenta ng mga RF. So noon kasi medyo mapresyo pa ang RF, ngayon po ay yung pale follow, kahit na hindi muna maglabas kasi ng visual na RF, at least meron kang painakay na pale follow RF line. So yan po, sana po nasagot ko ng maayos sa mga katanungan ng mga kaibo natin. Maraming salamat po, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po mga kaibon, God bless po sa ating lahat.
happy birthday po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.